Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng programang Ang Tipo Kong Negosyo, hatid sa inyo ng DZRB, Radyo ng Bayan, at ng Department of Trade and Industry. Napapakinggan din po maging sa aming kapatid na himpilan sa FM Band, ang DWBR, at syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. And worldwide also sa pamamagitan po ng internet. Kung may access kayo dyan, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. Then i-click po ang logo ng RB o BR. At presto, lahat ho ng mga programang isinasahing papawid sa aming himpilan ay makakarating na sa inyong lugar. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner this morning ay hindi si Director Thelma Dumpit Murillo, kundi si Marela Castro. Magandang umaga, Miss Tess. At heto na naman tayo, ang dakilang substitute. Siya ngayon ay hindi natin makakasama ngayong umaga dahil she had to attend an urgent meeting with the Undersecretary. So, urgent matters, duty calls. Importante yon. Yes. So, samahan niyo po kami ni Marela until 9 in the morning. At syempre, kasama rin natin dito sa studio, kagapay natin sa technical side, si Engineer Lito de los Santos, si Lynn Paladan. Lynn Paladan sa GR9. At ang ating tema ngayong umaga, Marela, ay... Ay, nako, mahuhulaan yan, Miss Tess. Meron akong clue. Alam na alam to ng mga sugar daddy at sugar mommy. Talaga? Ba't mo nasabi yan? Kasi, yung tema natin, no money, no honey. Oh! Applicable ba yan sa lahat ng couple? Hindi naman, kasi may iba na KKB, di ba? Pero mapera ang usapan natin ngayong umaga dahil, syempre, pera ang kailangan ng lahat ng negosyo. Yun yung dahilan kung bakit tayo nagne-negosyo, di ba? Bukod pa sa ibang mga kadahilanan. Lagi dapat may pera. Kasi kung hindi yan nag-generate ng pera o ng income, hobby yan. O kaya advocacy. Hindi yan negosyo. Ang pera ba nagpapaikot sa mundo? Minsan love. Oo. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo at nakuha natin. Bago yung ating unang segmento, Marela. Yes, merong good news ang PAGCOR para sa umagang ito. Patuloy ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagpapatayo ng mga moderno at matitibay na school buildings. Ito ay para matulungan ang pamahalaan na malutas ang kakulangan ng classroom sa mga pampublikong paaralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa pinakahuling tala, Ms. Tess, umaabot na sa 769 classrooms ang naipagawa ng PAGCOR sa may 172 sites sa buong bansa. Wow, Ang huli nga dito ay isang 2-story, 8-classroom building sa Lambunaw National High School sa Iloilo. May kabuoang 5 bilyong piso ang
na ipagkaloob ng PAGCOR sa Department of Education at DPWH kaugnay ng matuwid na daan sa Silid-Aralan School Building Project ng ahensya. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagiat Jr., ito ang unang pagkakataon sa mahigit 2 dekadang kasaysayan ng ahensya na mapagkalaanan ng bilyon-bilyong piso para sa pagpapatayo ng silid-aralan para sa kabataang Pilipino. Naks! Ang tipo kong negosyo. Para-paraan lang. Sino yung ating unang makakausap, Marela? Si Mr. Eric Robles. Siya ay ang pricing coach natin ngayong umaga. Dahil, syempre, pag meron kang gustong ibenta na produkto or serbisyo, isa sa mga natin yan na nakikita kong problema sa mga small and medium, yung mga bago lang, na hindi nila alam kung gaano kahalaga yung produkto nila, na parang minsan nangihinayang ako na, wow, mura. Syempre ako masaya ako kasi ako yung bibili. Wow, mura. Pero parang kung ikukumpara mo sa iba na may same, since siguro kasi bago sila, so parang introductory price malamang. Or may ibang times lang talaga na hindi sila aware na ang halaga ng yung produkto nila. So, hindi na alam kung paano magpresyo. So, importante itong segment na to na makakausap natin ngayong umaga si Mr. Eric Robles. Good morning, sir. Sir Eric Robles, good morning. Sir Eric, good morning. Ay, Try wala. natin kontakin ulit. Sige. Okay, marami ho tayong makukuha na tips mula sa isang pricing coach at pricing strategy and management consultant sa katauhan po ni Mr. Eric Robles, mga kaibigan, kasi may mga mamimili ho na tumitingin doon lang sa halaga o presyo ng paninda o ng produkto, di ba? Pero meron din namang uri ng mamimili na kalidad yung kanilang unang tinitingnan. Sabi nila, di baling mahal, basta tumatagal. So, kausapin na natin si Mr. Eric Robles. Sir Eric, good morning. Hello. Magandang umaga po and welcome to the program Ang Tipo Kong Negosyo. Kumusta po Hello. kayo? Good morning po, Miss Good Tess. morning. Tama po ba, Miss Tess, no? Tama po. At Okay, kasama ko rin good morning si po. Marela. Hi. Good morning po rin kay Miss Marela at sa ating mga tagapakinig po. Yes, Good morning welcome po. to the show. Thank you so much for having me. So, paano po ba kayo naging dalubhasa sa pagpepresyo? Nagkaroon na ba kayo ng business before or talagang dun yung interest nyo? Okay, I worked with a couple of manufacturing companies po before, and ang emphasis po nila noon is to change their pricing strategies, no. So kaya po ako na-hire dito, and then after that I got my training sa Germany. So highly specialized po ito dahil talagang pricing lang po yung tinuro sa akin, no. And then of course the experience as well, no po, working with manufacturers and as well with retailers. So, bilang expert na talagang yun yung pinakapagdalubhasaan nyo, gaano kahalaga ang pagpepresyo sa isang produkto or serbisyo sa isang negosyo? Okay po, ito nga po, no, napakahalaga unang-una. Ito nga po, sabi ni Mr. Philip Kotler, no, isa siyang marketing expert, na doon sa 4Ps natin, kung familiar po tayo, yung product, price, place, and promotion. It's only price, no po, na kayang kumontrol ng revenue nyo. So, ibig pong sabihin nito, siya lang yung nagpo-produce ng revenue o nung kabuwang kita ng negosyo mo. So, sabihin natin, bukas o makalawa, palitan mo yung presyo mo, kaagad-agad makikita na po natin ito doon sa ating sales, no? Makikita natin yung effect po nito. At it's also that presyo lang din po, no, ang makakapag produce ng profitability ng company. So, pag ang presyo mo palugi, definitely po expect mo na tatama po ito doon sa profit and loss mo. So, parang deciding factor siya.
Kung deciding kikita ka. factor po ito compared doon sa other piece of marketing. Yes. Pero Sir Eric, may mga consumers po na naiinis dun sa klase ng pagpupresyo. Kasi konting sentimo na lang, dun sa eksaktong presyo na, halimbawa, 99.95, 5 na lang, 100 na. Ba't hindi pa ginawang 100? Tama. Oo. Opo, naalala ko tuloy yung college days ko. Ganon din, sabi ko, curious ako, bakit ganon ka ako? Konting sentimos na lang, hindi pa ni-rounded off. No? Tapos wala pa silang panuklin yan. Opo. As a pricing expert po, I want to identify the strategy more as an art, no, rather than a science. Hindi po talaga proven, no, exactly, but it works, no. Hindi proven po siya doon sa pricing theory kung bakit, but they say nga po, no, na ang kina-capture po kasi ng mata ng consumer natin is they read it from left to right. So yun yung tendency po. So ang naka-capture is yung lower figure than the rounded off number. Lalo na po ito kung may mga sentimo pa na putal na 0.99. Yes. So mas tricky po ito. Ibig so effective po siya. Lalo na kung medyo nag-uumpisa ka pa lang sa pagpepresyo, effective po ito dahil kahit pa paano naman, it's been used, by the way, no, for almost a century na. Especially in the States. So medyo may strategy pala effectivity talaga po ito. yun ng mga nagtitinda. Opo. Kasi hindi mo alam na 100 pesos na pala yun. 99 kasi yung nakita mo. Opo. So effective pa rin naman po siya. At saka madali po siyang gawin. Madali siyang iset na presyo. Opo. Pero sa panigdaman ng mga mamimili, di ba ang usual na tinitingnan yung halaga, pero yun nga, sabi ko kanina may mga consumers na ang klase rin ay kalidad o yung quality yung tinitingnan sa produkto. Ano po ba talaga yung dapat na anuhin dyan? Batayan. Opo. Unang-una kasi dapat alamin po natin o saliksikin natin sino po yung consumers natin o sino yung target market natin. Opo. Unang-una, may mga elemento po kasi itong value, no? Unang-una, ito yung product quality. Ito yung cost, ito yung brand o image, o kaya yung service quality, no? Ito yung mga factors na tinitingnan po ng mga consumers natin. But if we talk about, let's say, the mass market, so most likely yung cost mahalaga sa kanila to. Medyo price sensitive sila, no po, kung tawagin. So ito nga po yun. For example, kung may maliit kang grocery store or sari-sari store, asahan mo po dito na ang lalo na kung medyo rural areas ka, no? Yes. Asahan mo na highly price sensitive po yung mga mamimili nyo. So, ito nga po, babalik ako, may mga factors na dapat kang tingnan. Unang-una, alamin mo yung target market mo, alamin mo yung sino consumers mo. Okay? So, yung extreme naman po nito is yung brand or image. Ito nga po, sabihin natin, ito yung usual example ko, sila Louis Vuitton, no? Napakamahal. So, ang binibili na po dito is no longer the cost, no, but more on the image, no, na nadadala niya sa'yo. Yes. Kasi nga naman, kapag bumili ka ng brand na yon, parang it adds to your personality and your personal image. Yes po. So, mahalaga na i-segment, no, yung merkado o sino yung mga consumers natin. Alamin natin sino sila, ano yung pangangailangan nila, needs and wants, at paano sila bumili. Correct. So, mahalaga po ito. Opo. And Sir Eric, di ba, para matulungan ng DTI ang mga mamimili at yung mga nagtitinda, meron tayong tinatawag na SRP o Suggested Retail Price. Pero hindi lahat ng produkto ay merong ganun, di ba? Paano ho kung, halimbawa, merong nagtitinda na sobra-sobra sa tingin ho ng mamimili yung kanyang presyo? Kasi nga, walang hindi sakop ng SRP yun. Unang-una, for example po, ang pagkakalam ko, usually, yung mga basic needs na kailangan, no? Sabihin natin, mga food staple, yan, kailangan talagang minsan regulated, no? Pero may mga pagkakataon po kasi na talagang sobrang unique yung produkto, medyo mahirap siyang i-gauge or i-set yung price, no? For example, lalo na po sa pagdating sa mga gamot. Yes. Kasi po ang mga gamot, may mga patents yan, no? So, once they have a certain patent for a medicine, so meron na silang, lalo na kung sila lang po yung merong ganong gamot, no? At mataas yung demand. So, sila lang po yung medyo may o may karapatan po na magpresyo ng ganong kataas.
Siyempre po, meron din naman silang research and development na pinagastusan. So you expect na mataas talaga din yung kanilang magiging presyo. Pero of course, may mga ethics pa rin tayong dapat sundin po dyan, no, sa pagpepresyo, lalo na kung for example, yung pagdating sa fuel, no po, or gasolina. So yung mga pag-uusap behind the doors, no, oy, i-set natin ng ganito yung presyo mo, kami bukas ganito. So yung mga ganong bagay, may bawal ethical yun, sir? implications din po. Opo, bawal po yun. Hindi maganda. So, paano po kayo dapat, kunyari, meron kang isang bagong produkto o kaya isa kang bagong negosyo, paano mo iisipin kung paano mo sisimulang presyohan yung Okay po. produkto? Una-una, dalawa, no? Tingnan nila, i-analyze nila kung sila po ba'y manufacturer o retailer o distributor po, no? So kung ikaw sabihin natin reseller ka lang, retailer, ang pinakamadaling paraan ng pagpipresyo po dyan siguro is competition-based pricing. So lalabas ka lang sa mga malls, sa mga grocery, tingnan mo lang yung magkano yung presyo ng competition o ng merkado, and then you just gauge, you set your prices sa ganoong price point, no? Either you just go a differential or let's say 5-10%, no? But ang ibig pong sabihin, isa-set mo lang kung ano yung kaya ng merkado kung reseller ka. So madali po yun, no? Competition-based pricing. Kasi po, i-check mo lang yung merkado, magkano yung takbuhan. Kumbaga, meron ka ng benchmark. May benchmark ka na. Tapos, of course, with meron po tayong ano rin po, no? Yung nabanggit ko po na parang may set na tayong prices sa DTI, no? Na sinusunod. So, mas madali na po yon. Paano naman po kung parang gusto kong maging kakaiba? I mean, same yung product ko na yung basic, niya, parang parang katulad siya nung meron na sa market, pero gusto kong maiba yung price ko na paano ko siya pwedeng gawin without Pwede po natin ang pwede natin gawin diyan para ma-differentiate mo nga yung paninda mo. Pwede mo siyang i-bundle with services siguro. Ibig sabihin po kung kahit ikaw isang grocery store, mag-offer ka ng ng delivery. Kaya may added value. No? So, yun yung added value mo. Kasi po, tandaan natin, at the end of the day, ang customers naman, they're not paying for your cost. So, alam po natin, never silang nagtanong naman, magkano ba cost mo at babayaran ko? Hindi. Ang binabayaran po nila is yung convenience, yung value, no? O kahalagahan na nakikita nila doon sa offer mo. So, sell value, not price. Nabasa ko yun sa presentation nyo. O kaya naman po, pwede rin pong isa is bundling, product bundling. Yan. Kung, for example po, kung yung sa market natin, may binibenta sila na 5 liters lang, gawin mo siguro 6 or 7 liters. So, siguro may mamimili na sasabihin niya, mas practical to dahil 7 liters naman to. Hindi niya rin makikita yung price difference doon. So, kasi binandle mo na po. Okay. So, sir, last question na po dahil wala na tayong oras. Paano niyo po malalaman kung mali ka sa pagpresyo niyo? Parang ganon. Okay, malalaman mo po ito pag hindi ka na bumibenta. Oo nga naman, Tama nga naman yung business. Hindi ka na bumibenta, so kailangan or nalugi. Wala nalugi ka na. Oo. Yun ang mga aspeto po na dapat bantayan natin. Lalo na kung wag tayong masyado gumamit ng mga discounting, no po, dapat alalay din lang. So hindi pwedeng tawad-tawad parate. Hindi pwede po. Sell value sobrang po. babaratin. O, wag naman. Kasi it's not giving justice din naman po doon sa Correct. Maawa naman tayo dun sa nagtitinda din. Sir Eric, pero alam nyo sa klase ng pamumuhay natin ngayon, sabi nga ng mga tao, hindi na makakasiguro ngayon sa kalidad ng produkto Basta't ang sigurado ngayon is yung presyo, papataas ng papataas. Totoo yan. 'Di ba? Aabot kaya ng hanggang ilang libo yung mga presyo ngayon na ngayon ay umabot lang sa 100 kasi 'di ba yung piso ngayon hindi na yun yung worth ng value 10 years ago. Inflation. Totoo po 'yan. Kaya po ang pinakamagandang gawin, again, babalik ako doon sa consumer or customer segmentation mo, no. So may good, better, best kang offer. At the same time, kung manufacturer ka, it is best po na tanungin nyo na muna ang customers nyo. Mag-survey po tayo, mag-aral, o magkano yung price point na pwede mong bayaran. Doon, batay sa price point na yon, doon ko gagawin yung aking produkto naman. So, pabaliktad po. So, ayan sa lahat ng mga tagapakinig, dapat
mag-research muna bago magsimulang Opo. magbenta. So alamin niyo po kung saan sila kakagat na presyo, doon mo simulang gawin yung produkto naman, pabaliktad. Okay. Kasi minsan po, ang manufacturers, ang tendency nila is to manufacture products na maraming features na hindi naman siya kailangan. So pag nilabas sila sa merkado ito, sobrang mahal, tapos hindi naman din kailangan ng mga customers, no? So mas maganda yung safe ka na, pabaliktad. So tanungin mo sila anong gusto nila, anong produkto, anong quality, and then doon mo siya gawin pabalik naman. Alright. Thank you so much for being with us this morning, Mr. Eric Robles. Thank you so much po at sa ating mga tagapakinig po. Sana makabalik din po uli ako at makapag-share uli ng pricing insight Yes. po sa inyo. Pero para po sa mga gusto pang matuto tungkol sa pricing, paano nila kayo ma-reach? Okay, meron po akong upcoming workshop this September 10 sa Business Coach po dito sa Green Hills, no? So you just check the website for Business Coach and makikita po nila yung schedule nung pricing workshop this coming week po. Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. You're welcome po. Yan po mga kaibigan, si Pricing Coach Eric Robles. Magbabalik pa po ang programa, ang tipo kong negosyo. Pagkatapos lamang ng ilang paalala, sandali lang po. Have fun and get high in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions. A total of 13 million pesos cash prize at stake, plus live entertainment by ace comedian Arnel Ignacio. Buy your tickets now. Playdate is on September 14, 2 p.m. at participating casino venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 708-2046 or 526-0337. Local 2401, 2402, 2403. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Easy to get. Alright, sa pagpapatuloy po ng programa Ang Tipo Kong Negosyo. Tutunan. Yes, talagang marami pa tayong matututunan, Marels, at exciting itong ating Oo naman. Magaling talaga yung very motivational ang ating next makakapanayam. Yes. Ang konyo, next makakapanayam. Ano ba yun? Sino yung ating susunod na makakausap? Isa siyang certified e-myth trainer at ang CEO ng Next Level Training and Consulting, si Mr. James Fanton. Ang social din ng kanyang apelido, Fanton. Fanton. Good morning, Sir James. Hello. Yeah, James Fantone. Fantone. Ayun. Ayaw niya ng Fanton. Ayan. Gusto niya Fantone talaga. Local ba yung Good apelido morning, niya, Sir? James. Local siguro to. Palakas lang po ng boses natin. Oh, yan. Sige. Todo nyo pa. Ayan. Hello. Ayun. Okay. Yan. Ayan. So, ano po ba yung e-myth? E-Myth. Oo. E-Myth is a book na sinulat ni Michael Gerber. At si Michael Gerber naman ay kilalang number 1 business guru sa buong mundo. He was awarded this title many years ago by a very established magazine in the US. I heard parang he guides people to have systems in their businesses. Tama po ba? Yun ang isa sa pinaka-importanting mensahe niya sa mga small businesses
is to behave like the big businesses. May At ang sense. isang nawawala kasi doon is creating your own business systems. And so yan ang naging malaking mensahe niya. Sir, ano po ba yung pinaka-common pero fatal na nasabi nyo nga na assumption pag pumapasok sa negosyo? Yan, diniscuss siya ng maigi yan sa libro niya na E-Myth. Ang fatal assumption is pagka alam mo yung technical side ng negosyo, alam mo na rin magpatakbo ng negosyo na yon. For example, yung mga magaling mag-bake. So over the years, dahil ang galing nila mag-bake at feeling nila sila yung nagpapalago na negosyo ng boss nila, ang kanilang pakiramdam ay dahil marunong ako mag-bake at magaling ako mag-bake, kaya ko rin magpatakbo ng successful na bake shop. Now, hindi naman parating ganon na porket, di ba nga, magtataka ka, merong mga negosyante na hindi nga marunong mag-bake, pero nakakapagpatakbo ng negosyong bake shop. Tama. Yes. So, yun ang sinasabi ni Michael Gerber na fatal assumption. Huwag mo isipin na dahil magaling kang gumupit, automatic kaya mo na magpatakbo ng successful na salon. Akala ko kasi yung fatal assumption yung nagkamali ka ng pinili mong negosyo. Hindi naman. Well, dito naman kasi mostly yung mga technician, yung mga magagaling sa isang bagay, minsan ang kanilang pipiliin na negosyo is related sa kanilang galing, sa kanilang talent. So walang pagkakamali doon, but ang pagkakamali is yung konsepto na dahil magaling akong magluto, kaya ko magpatakbo ng successful na restaurant. Ayan. So, ayan, Ms. Tess, narinig nyo yan, Walang pagkakamali sa pagpili ng hilig sa pagnenegosyo. Oo nga. Ayun, tandaan po natin yan, mga kaibigan. Pero, Sir James, kayo po'y certified na E-Myth trainer, di po ba? Baka yung mga nakikinig sa atin, magkaroon ng ideya na hindi kaya yung mga klase ho ng negosyante na naniniwala sa mga sabi-sabi o sa mga may mga pamahiin, doon binabasa yung kanilang negosyo. Ganun po ba yun? Well, marami tayong mga belief, may mga paniniwala tayo sa negosyo, na pag ito ginawa natin, ito ay lalago and all that. Well, at the end of the day, ako naniniwala ako na pag sinunod mo yung mga tamang prinsipyo ng pagninegosyo, doon ka lalago Doon ka lalago. Pagka alam mo na ito dapat gawan ng sistema, dapat kang maggawa ng sistema sa marketing, gumawa ng sistema sa pagpapatakbo ng mga tao. At the end of the day, yun. Kaya minsan natatawa rin ako na maraming mga tao na sinasabi nila, ito kasi yung paniniwala ng ibang mga negosyante. Well, kung titignan mo, kaya naman siya successful, hindi lang dahil doon sa paniniwalang yun. Minsan nga walang kinalaman doon. But simply because they're doing things right doon sa negosyo nila. Ayun. Paano yung ginagawa ng iba na bago mag-start ng business, nagpapa-feng shui pa? Sa tingin nyo, tama rin po bang ginawa? Part ba yun ng system? Parang step 1, feng shui. Ako, magtataka ka kasi ang ibang, for example, ang ibang nasyon, ang ibang bansa, wala naman silang ganon, di ba? May mga tao na hindi naman nila ginagawa yon pero nagiging successful pa rin sila. So minsan nga napupunta doon yung attention natin na parang yun na naha-highlight na dahil nagpa-feng shui siya, naging successful siya. Pero ang hindi natin alam, may ginagawang tama yung negosyante na yun. Meron siyang ginagawang tama. He is selling right, he is hiring right, he is producing right. Pero ang na-highlight kasi is yung pwesto ng kanyang ng kulay ng kanyang opisina. Diba? Na-emphasize is yung kung saan nakaharap yung kanyang lamesa. Naging naging superficial. Right. At dahil yun ang na-emphasize, yun na ang naging paniniwala na ito siguro yung naging nagpa-succeed sa kanya. Hindi, tsaka kapag meron kang system, makikita mo talaga kung ano yung ginagawa mong tama, ano yung ginagawa mong mali. Correct. Doon mo malalaman. So that's why, kasi tama ka, hindi mo malalaman if you're doing things right if you don't have a base system. So ganito ako magbenta. Diba? Ito yung sistema ko. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. So ngayon kung hindi siya gumana, then I have to change 1 or 2 or 3 of that system. Ngayon kung wala kang basis, how would you know kung saan ka nagkamali? Is it in the prospecting of the customer? Baka mali yung pinuntahan mo
Diba? Or hindi ka nag-close. So, dun ngayon mababase. Saan ka nagkamali to begin with? And then, saka mo siya ngayon may improve. Or, kung tama naman yung sistema mo, dun mo siya maduduplicate. So, ano pong part ng business ang dapat gawa ng sistema? Well, basically, merong tatlong malaki. Ang number one sa listahan ko is sales and marketing. Kailangan meron kang sistema kung paano ka nag-move ng products mo. Whether this is push marketing or pull marketing, kailangan may sistema ka. Number two, kailangan meron ka ring sistema sa production. Kung nagpo-produce ka ng product, kailangan may sistema ka dyan. And then number three is yung administrative or yung management. How do you hire people? And all of those. Accounting system. So, nandyan yan. Yung pag-record ng mga binenta. So, basically, those are the three major na part ng negosyo na kailangan natin gawa ng business system. Maraming factors to consider. Pero naalala ko yung napanood ko, na-feature siya sa television, sa isang programa sa television, Sir James, na yung pong mga negosyanteng ito, merong sinasabing alagang duwende. What? Tapos, yun daw yung nagpa-swerte sa kanila, nagdala ng swerte. Ibang level. So, ibang step na. Step 1, get duwende. Tama yan. Well, alam mo, minsan pag meron tayong pinaniniwalaan na ganon, ginaganahan tayo eh. I think yun ang tulong nun, Hindi talaga yun. It helps you pursue your overcome your obstacles. Oo, minsan kasi pag inisip mo na, ito swerte sa akin to, kaya ang tapang mo tuloy. Ay, tama. The only reason why you got the deal is because matapang ka at ginawa mo, kinausap mo siya, di ba? So minsan ngayon, ang nangyari, yun na na-focus ang tao. Yun na na-highlight na secret of success. Ano pero po yung wala doon. Ano po yung pinakamalaking benepisyo na makukuha ng isang entrepreneur sa paggawa ng sistema? Okay. Now, number one, personally, ang benefit pag meron kang sistema sa negosyo, by the way, systems are repeated procedures. Okay. These are the things we do again and again and again para makuha natin yung resulta natin sa selling, sa hiring, sa accounting. So, ang number one benefit yan, personally, is you free up yourself with so much work. Meron akong kausap na negosyante sa Baguio. Nung ginidiscuss ko tong system na to, na, alam mo, nagulat siya eh. May edad na siya. Sabi niya, alam mo, James, dapat noon ko pa narinig ito. Sabi ko, bakit naman? Ngayon, ang dami ko ng sakit. Kasi hanggang ngayon, kahit na yung pagsagot ng telepono, ako pa rin. Siya lang yung may paggawa ng voucher, ako pa rin. Kasi pag hindi akong sumagot sa telepono, hindi tama yung tanong. So, lahat nasa kanya. So, the business and the owner are one and the same. Mahirap din. Kung wala siyang business. Kung wala siya, hindi na ngayon masasagot yung telepono kasi pag may sumagot na iba, hindi tama yung tanong, hindi tama yung pakikipag-usap, and that's where the system comes in. Or so baka hindi siya nagtitiwala rin doon sa kapwa niya o kasama sa negosyo, di ba? Correct. Kasi nga, yung negosyante, ang kanyang focus is nandun sa empleyado niya, hindi sa sistema. So the system runs with people like him or her, but never with systems that work. Right. So yun naging problema. So that's the number one benefit para sa negosyante. Number two benefit para sa negosyo is you are able to duplicate your business as many times as you can. Parang franchise na. Yeah, parang franchise. Diba? McDonald's is run through systems. Diba? Kahit na pati yung pagbati nila sa pintuan pag pumasok. Para-pareho, no? Kahit sa branch. Yung kanilang pagluluto kung gaano katagal. May sistema. Yes. And this is what Gerber is saying. Most small entrepreneurs, business owners, think that they don't need systems because they're not yet big. But the truth is, that's what you need to become big. So you don't wait until you become a giant to create and have systems. You start doing it now. You start documenting what works and what doesn't work. Alright. So, sa inyo bang sa next level training and consulting po ba, dito nyo po ba pinoprovide yung ganitong enlightenment tungkol sa EMIT? Yes. Sa next level, we do both. We do mga consulting and training para sa mga negosyante, and that's the message. But we also do training and consulting sa mga corporations, yung mga established businesses na. But yun ang kinaibahan namin because we bring in the entrepreneurial twist
doon sa mga kliyente namin na kahit malalaki na pangalan, kahit sabi mong hindi sila mga startup entrepreneurs, we get to teach them the same basic concepts and they appreciate, nakikita nila yung importance ng pinag-uusapan namin. Tapos I heard meron din kayong entrepreneurship for kids and teens. Naku, maganda to. Para sa mga bagets. Anong matututunan nila? Normally this happens pagka summer lang. Summer, okay. May sense pag not free sila. unless meron mga special na organizations na imbitahan kami. Pero nangyayari ito every summer, kadalasan dito sa Cebu where I'm based, pero meron kami once in a while na nakukuha mga facilitators sa Manila, Cagayan de Oro, sa mga ibang lugar. Basically yun, it's a 1-week summer crash course on entrepreneurship for kids and teenagers. We teach them through activities, through games, and at yung pinakadulong game niya, o pinakadulong activity is they actually launch their own businesses. Wow! Ang cute naman makita ng mga little kids o kaya mga teens. Tapos sisimula na sila. Maunahan na nila tayo, Miss Tess. Kailangan natin maten dyan. Sa mga interesado, Sir James, ano po yung dapat nilang gawin? I have a website, if that's okay. So, meron akong website, www.nextlevel-training.com. Doon nila ako makokontak, yung aking telephone number, at saka yung mga programa na binibigay namin, pwede rin nilang tignan doon. At we would be glad to talk to them at kung paano natin sila pwedeng tulungan. All right. Thank you so much for being with us this morning. Well, thank you so much. Ayan po naman, si Mr. James Pantone, Certified E-Myth Trainer, CEO ng Next Level Training and Consulting. Ang dami talagang mga strategies, Marela? Iba-iba talaga yung strategies ng mga negosyante. Kailangan alam mo talaga kung sino binibentahan mo, paano mo sila bebentahan, kailan mo sila bebentahan. Kumbaga, syempre, friends muna kayo bago kayo maging lovers trust. Okay, nagbabalik pa po kami. After this break. Have fun and get high in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions. A total of 13 million pesos cash prize at stake, plus live entertainment by ace comedian Arnel Ignacio. Buy your tickets now. Playdate is on September 14, 2 p.m. at participating casino venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 708-2046 or 526-0337. Local 2401, 2402, 2403. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Bukong negosyo. We're back. 47 minutes after 8 ang ating oras. Nakakasama niyo pa rin po kami. Ako si Tess Ramirez. At si... Andito pa rin po ako. Marela Castro. Good morning ulit sa lahat ng mga nakikinig pa rin. At punta na tayo sa ating last segment na, ha? Strict ang budget ko eh. At ang susunod nating makakausap, si Professor Tommy Chu from UST Graduate School of Business. Actually, marami pang iba from Ateneo Graduate School of Business and De La Salle University. Good morning, Professor. Good morning po. Yes. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Paano naman kayo napasok sa pagtuturo tungkol sa pagpapresyo o kaya sa finance? Talagang mahilig po kayo sa sa pera, ganyan. Ano po yung background nila? Ako dati pong bangke. Sa Citibank po ako dati. Importanteng malaman sa business na
kailangan alam mo kung paano ka makakapaglabas ng pera, kung kailan ka liquid, ganyan. Kaso, marami ding mga negosyante na nagsisimula pa lang o kaya yung mga small time lang na wala talaga silang konsepto ng ganito. Tapos magugulat na lang sila, wala pa akong pera ngayon eh. Tapos para maghihintay pa sila, tapos mababaon sila sa utang. Paano po kaya pwedeng maiwasan ng ganitong mga problema? Paano ka magiging liquid? Ganito po yun, no? Ang isang negosyo po ay kailangan po, dapat po mapaghandaan po ang kanyang pera po sa mga pambayad po sa mga obligasyon niya po. Kunwari po sa mga nagsusuko po sa kanya ng mga inventaryo para po gawing produkto at yun. Ngayon po, at iba pang mga obligasyon, pagbayad po sa araw-araw na kailangan po, kunwari po, kuryente, telepono po ng negosyo. At isa po, kung may bayad, may utang po, kailangan po paghandaan ng negosyo na may pambayad, buwan-buwan po yun. Napaka-importante po na ang negosyo na salapi na pambayad ng mga obligasyon, buwan-buwan po. Ayun. Eto nagbibigay ng tips si Professor Tommy Chu sa ating mga kaibigan, lalo na dun sa mga gustong pumasok din na magtayo ng iba't ibang klase ng negosyo. Tandaan nyo po itong kanya mga sasabihin pa. Sir, paano naman yung ginagawa ng iba na, pwedeng humiram ba muna sa puhunan, kaya nababawasan yung puhunan eh. Tama rin po bang gawin yun paminsan-minsan? Unang-una Choppy kayo, sir. Opo. So, ang paghandaan po ng negosyo po ay maraming aspeto po. Ang una po ay isang negosyante po ay paghandaan po ang kanya sa iba't ibang. Ay, nako, nawala na si Sir Tommy. Sige. Tawagan natin siya Try ulit. natin ulit. Choppy sayang si sir. naman yung kanyang sinasabi. Feel ko pa naman kunyari nagsisit-in ako sa klase niya, no? Oo. Anyway, break muna tayo. Have fun and get high in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions. A total of 13 million pesos cash prize at stake, plus live entertainment by ace comedian Arnel Ignacio. Buy your tickets now. Playdate is on September 14, 2 p.m. at participating casino venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 708-2046 or 526-0337. Local 2401, 2402, 2403. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Balik tayo sa ang tipo kong negosyo. 53 minutes after 8. Prof. Muli, good morning po, Prof. Ay, good morning po. Welcome back. Naputol po tayo kanina. Ang isang negosyante po, ang importante po, una po ay dapat po may sapat po siyang puhunan sa negosyo po niya. Ngayon po, sa pamamalakad po ng isang negosyo, ay dahil namimili po siya ng mga inventaryo at may mga mangungutang po sa bangko. So ngayon po, ang dapat pong gawin niya po ay paghandaan po niya, kumbaga-baga po, yung gagawin niya po ay paghandaan niya po lahat po ng mga listahan na dapat mga papasok na pera at lalabas na pera po. Dapat po gagawin niya po, ibabudget niya po, ifo-forecast niya po, buwan-buwan po. Ano po yung mga perang papasok po sa negosyo, ano po yung dapat na babayaran niya. So, pagkatapos po, malalaman po niya kung buwan-buwan po, kung sapat po ba ang perang pumapasok at lumalabas po. Kunwari po, may mga buwan po na mahina ang benta, mas malakas, mas marami pong palabas ang pera kaysa papasok po. Dapat po ang isang negosyante ay paghandaan po yung mga panahon na gano'n. Paano po siya maghahanda po? Una po, dapat po maglaan po siya ng sapat na puhunan po para doon po. Pag kulang po, ang negosyante po ay dapat mangutang po sa bangko o kausapin ng bangko. Sa mga panahon na yon ay pwede po siyang umutang
para po pambayad po sa mga obligasyon niya, mga panahon na medyo mas malakas po ang palabas kaysa papasok po. Ngayon po sa mga panahon na mas malakas naman po ang papasok kaysa palabas po, yung mga perang sobra po ay dapat pong i-invest po ng kumpanya para kumita po ng interest. Kaysa po. Opo. Sikreto. Opo. So, posible bang malaman kung kailan ka magigipit? Kasi 'di ba parang hindi mo naman talaga gustong magipit. So, paano malalaman kung kailan mangyayari sa'yo yun? Para makapaghanda ka. Opo. Una po, ang isang negosyante po ay dapat ipaghandaan niyo po buwan-buwan po kunwari po sa susunod na 6 na buwan po. Dapat po niyang ililista po buwan-buwan po magkano po ang ibebenta mo. Ibebenta po niya kunwari po sa susunod na 6 na buwan. Pagkatapos mo, ililista din niya lahat ng dapat niyang babayaran sa loob ng 6 na buwan po. So, sa loob ng bawat buwan-buwan po, ay ililista po niya. So, doon po niya malalaman kung ano po yung mga buwan na susobra po ang papasok na pera o mga buwan na kulang po at mas maraming babayaran siya po. Yun lang po niya malalaman po. Yun ang importante ilista. Okay na yung 6 months sa preparation. Okay na yun. Safe ka na nun. Opo. So, ano po yung mga desisyon? Kasi syempre, hindi naman lahat nasusunod sa plano. Di ba? Mahirap ang implementation. Ano po yung mga desisyon na may malaking impact sa liquidity ng isang business? Opo. Ang isa po ay, una po, pag pong sobrang mag-inventory po. Kasi pag sumobra po na nag-inventory po at hindi po magawang maging produkto po ay nakatambak lang po sa bodega at hindi po maging pera po yun o salapi. So, importante po na ang isang negosyante na nagbebenta po ng produkto ay huwag pong sumobra ang naka-inventory po. Dapat po ang pagitan po ng panahon nagpagbili niya ng produkto o inventaryo at ibibenta niya po at makukolekta niya po yung binenta niya po ay sapat na panahon na umiikot po yung pera at hindi po siya maiipit na ang pera po niya o salapi ng negosyo ay nasa inventory po. Kasi mahal po umutang kaysa po paghandaan niya po. So mas mura po sa negosyo kung sapat na paghahanda po para hindi po magipit ang negosyo. Ayun. Okay, dito po sa Pilipinas, Professor, maraming ang negosyo ay sari-sari store lang. Pero ang ginagawa ng ilan dyan, yung mga produkto o bawat item na nabebenta nila, sinusulat o tinatala pa. Okay lang po ba yung gawin? Okay rin po yun. Kunwari po, ang isang sari-sari store po, titignan po ng negosyante po, una po, anong mga produkto po ang mabenta? At ano po mga produkto na medyo hindi po masyadong mabenta. Dapat po ang inventory po ng negosyante ay mga madaling mabenta po. So pag-ikot po ng salapi ay hindi po siya mahihirapan po. Dahil po ang obligasyon niya po halimbawa po sa supplier niya po, no? Kung halimbawa ang palugit sa kanya ay 1 buwan, sa loob po pagkatapos ng 1 buwan at dapat po niyang bayaran. Dahil ang importante po rito ay ang reputasyon po ng negosyante. Huwag po mahirap po masira. Mahalaga nga. Kasi hindi ka na makakautang ulit. Opo, tama po yun. Ayan, okay. Marami tayong natututunan from Professor Tommy Chu, mga kaibigan. Prof, maraming salamat sa mga information na inyong pinagkaloob. Sayang, marami pa sana kami itatanong pero kulang na po tayo sa oras. Siguro sa susunod na mga araw po, sa inyong kapahintulutan ay makasama pa rin po namin kayo, Prof. Sige po, maraming salamat din po sa inyo sa panahon na binigyan niyo po sa akin. Wala pong ano man, sir. Siya po'y professor sa UST College of Graduate School of Business, mga kaibigan, si Professor Tommy Chu. At diyan po natin ipinipili na ang edisyon ito ng Ang Tipo Kong Negosyo ngayong Friday, Marela. Bitin na bitin, Miss Tess? Sa ngalan po ni Director Thelma Dumpit Moridio, I am Marela Castro with my partner in crime, Marjorie Posas. Thank you, Marge. Baka maniwala yung mga listeners natin, partners in crime. Partners in
Hindi, wag yun. Work. Ayan. Ang corny. Thank you, Marela and Marjorie. Salamat. Sa technical side na mga nakasama natin, technical engineers, thank you rin kay Engineer Lita de los Santos, kay Engineer Jun Paladan, at ako po naman si Tess Ramirez hanggang sa susunod na edisyon ng Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Bye! Oras sa hudyat, alas 9 ng umaga. Radyo ng Bayan Network. Balita. Kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service sa buong kapuluan.